masaya na ako sa pag-share ng salita ng Panginoon. Kasi nga, natututo ako, same time, na-execute ko siya sa business, sa pagtatrabaho. Ngayon, I need to love my business. Kasi malalim yung mission, malalim yung vision. So, kailangan ko itong mahalin. Sige. Paano gusto natin dito sa 1 John 4:19 sa New Testament. 1 John 4:19. Yan. Yan. Sabi dito, we love Him because He first loved us. Yan. So tayo mag-pray. Panginoon pong salamat sa umagang ito kami po ay makapakinig pa nun ng inyong salita. Kayo po yung maggabay pa nun sa amin. Ang Holy Spirit pa nun ay mangusap. Naintindihan po namin ito. At maging pagpapanak po namin dito pa nun ngayong umaga. At nawa ay maging reminding pa nun sa amin ito at ma-execute po namin ito pa noon sa aming buhay at sa ngayong umaga pa noon at ngayong araw. Nawa pa noon ay magawa po namin ito at mga gawin po namin. Bigyan po ng wisdom pa noon sa pag-deliver pa noon ng inyong salita niya pa noon. At nawa ay maintindihan pa ito at kayo po yung gumabay pa noon sa amin. At kung kayapaan pa noon sa Jerusalem, ito pang dalangin sa mga sa Panginoon Jesus. Amen. Yeah. So sabi dito ay we love Him because He first loved us. So dito, ang Diyos yung nagsasabi na ang Diyos yung naunang nagmahal. Kasi nga, yung John 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So, minahal niya ang mundo, kasama tayo doon. Yan. Dahil mahal niya tayo, mamahalin na rin natin siya. Yan. So, sa verse 19, we love Him. Yan. Kasi siya yung naunang nagmahal sa atin. Yan. So, dito sa verse na ito, ay dito natin makikita yung pagmamahal na nauna talaga ang Diyos. At dito, makita lang natin na kailangan nating mahalin yung mga ginagawa rin natin. Yan. So, like for example, kapag, sabi ko rin nung last ng kahapon ni Sir, kapag mahal mo na yung ginagawa mo, hindi ka na masyadong mapapagod or mapapagod pero hindi siya yung hindi mo gusto na pagtatrabaho, sobrang pagod. Pero pag yung mahal mo na kasing ginagawa, para siyang sanay mo na. Tsaka, bonus na lang kapag nagkaroon ng income, parang gano'n. Kumbaga yung pagbabasketball, kapag sarap na yung ginagawa natin, masarap yung pagbasketball, tapos enjoy pa natin, kumikita pa tayo. Tapos, kumbaga bonus na lang talaga yung pagtatrabaho. Kasi trabaho yung pag-basketball eh. Kasi nga lang, nagiging hobby na siya. Pero yung pagtatrabaho natin, kailangan rin natin na maging hobby. Kaya nga, kay Sir Joshua, parang advantage mo rin sir, di ba medyo nagiging napamahal mo din yung pag-edit. Edit ng mga video or mga image or mga picture. Yeah, so sa pagiging mapagmahal sa mga ginagawa natin, malaking tulong 'yun sa atin para mas ganahan. Kasi pag hindi nagiging masaya or hindi ka masaya sa ginagawa mo, yun nga, pag hindi mo mahal, hindi ka magiging masaya. Sa partner, kapag hindi mo mahal, hindi ka magiging masaya. Doon din sa pagtatrabaho, pag hindi natin mahal ang ginagawa natin, hindi tayo magiging masaya. So, kailangan natin na maging masaya sa ginagawa natin. Sabi ko nung Monday na masaya na ako sa pag-share ng salita ng Panginoon. Kasi nga, natututo ako, same time, na-execute ko siya sa business, sa pagtatrabaho. Ngayon, I need to love my business. Kasi malalim yung mission, malalim yung vision. So, kailangan ko itong mahalin. Kasi para sa Panginoon. So,
pupunta pa rin siya sa Panginoon sa ginagawa ko kasi nga para sa Kanya naman to lahat eh. So kailangan itong mahalin, kailangan itong gawin para sa Kanya. So kailangan natin siyang pagkatiwalaan kapag may mga ganito. Kasi minsan parang nangihina tayo, hindi mo alam kung totally mo ba. Kasi mabuburnout din tayo in the future. Ganun. Yung ngayon, ganda ng trabaho natin, excited tayo, pero merong time din na mag-burnout tayo, yung magsasawa din tayo. Tapos maghanap ka ng bagong gagawin, ganyan. Pero kung mahal na mahal mo na siya, tapos kapag na-master mo na siya, tapos masaya ka sa ginagawa mo, iba yung feeling. Gagawin mo na lang siya as your hobby. Tapos yung pera, darating na lang. Kaya nga sabi rin ng accountant na parang sa ngayon, value first. Yung pera, darating na yan. Ganun. So, parang yung pinapakita doon na kailangan mo nang bibigay ng value, which is yung love. So, kailangan mong mahalin, ganun. Kasi yung kahapon, sabi ko, pag minahal mo yung isang tao, kailangan mong siyang mahalin. Tapos, yung dapat wala yung yung pride, wala yung selos, wala yung mayabang, ganun. Kasi love mo siya. Tapos iba rin yung nangyayari pag love, di ba? Iba yung impact niya. And then sana huwag tayong lumayo na dito na siya yung nagmahal una. Sana hindi rin tayo yung parang naunang bumagsak. Ganun. And then sabi dito sa Proverbs chapter 29:2. So patuloy niyo lang. Proverbs 29:2. Yan, Proverbs 29:2. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear it rule, the people mourn. So, ibig sabihin dyan na kapag ang tao ay righteous, meron siyang authority. Tapos, magiging magkakaroon siya ng masayang buhay, ganyan. And the wicked bear it rule, the people mourn. So, dito na kapag ang hirap kasi maging yung parang banal, hirap. Pero ang Diyos kaya niya. So, parang kung ang Diyos kaya niya maging righteous, kaya rin natin. Kung ang Diyos kaya niya magmahal, kaya rin natin. Tapos, kasi righteous ka, magkakaroon ka ng nasa authority siya. Diba? Kasi may ikaw yung banal, magkakaroon ka ng authority or bibigyan ka ng authority ng Panginoon para mag-lead the future. Ganun. Kasi ang Diyos, pumipili rin siya ng magli-lead or sino yung mag-share. Ito, mahirap mag-devotion. Parang yung mga sinasabi, kailangan ipag-pray, maging tama, tapos kailangan mong pang dapat maayos. Yung hindi siya lilihis sa doktrina. Kaya sa word na pagmamahal, iba rin kasi yung mahal mo, yung ginagawa mo. Like for example, yung pagiging pag-share ng gospel, pag-share ng word of God. Kailangan na maging righteous. Pati rin sa pagiging graphic designer, pagiging content creator, kailangan na rin nating gawin yung tama. So, ni-encourage tayo ng Panginoon na maging tama yung ginagawa. Tapos, the future, magkakaroon ka ng respect. Kasi ito, ginagawa niya yung tama, magkakaroon ka ng authority. Ganun. Baka nga in the future din, sa company natin, maging leaders. Ganun. Tapos, maging president. Ganun. Maging CEO. Kasi nga, naging righteous, naging banal, dahil ang Diyos, inuna natin. So, ang Diyos kasi, siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Meron akong narinig kahapon na yung ang Diyos binibigay niya lahat. Kumbaga, ang Diyos yung nagbibigay ng pangailangan natin. Tapos inisip ko, what if unahin ko siya? What if mag-devotion tayo ng kada umaga? Kasi inuna natin siya eh. Kasi yung devotion ay nakakatulong sa atin sa buong araw natin. Kunyari, ito yung time na itong araw na to, ito yung gagawin ko. So kailangan kong maging mahalin yung ginagawa ko.
Ganun. So, i-apply natin ngayon. Kasi ba rin bukas. Ganun. So, ngayon ay parang we need to be a righteous. Ganun. Kasi pag naging righteous tayo, maganda yung magiging outcome nun. Magiging maayos yung gagawin natin. So, this is the encouragement na papatuloy tayo na gawin yung ginagawa natin. And then, yun nga, yung kailan lang, yung kagabi na, pag ang Diyos nagbigay ng wisdom, kasi inuna natin siya eh. Yung but seek ye first the kingdom of God sa Matthew 6:33. Which is, yung iba kasi, hindi naman parang pwede. Yung sinasabi ni Pastor na hindi mo yun ma-apply kapag walang sacrifice. Pero, I think possible mo pa rin i-apply yun sa business. Na, di ba ito, sacrifice na nga ito eh. Yung oras, di ba? Anong oras yung ako natin? Sabi natin 1 hour. Yung oras, saan na dapat nagtatrabaho na. Pero dahil sabi sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kapag inuna siya, bibigyan niya lahat. Ano yung bibigyan niya sa atin kapag tayo ay inuna natin ngayong umaga? Magiging productive tayo. Bibigyan tayo ng wisdom. Magiging maayos yung editing natin. Magiging maayos yung buong araw natin. Kasi nga, inuna natin. Kaya minsan iniisip ko na, paano to, sayang yung oras. Wala nang magagawa. Pero dahil andyan yung Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan, siya na yung nagsabi na bibigyan niya lahat, oras man. Baka nga, mas dumami pa yung magawa natin eh. Ganun. Tapos mas gumanda pa yung mga magagawa pa natin. Kasi nga, inuna natin. Kaya pa yung impact kapag inuna natin ang Panginoon. Ngayon, kailangan natin itong ma-maintain. Kasi ang Diyos yung nagsabi na eh. Nag-base tayo sa Bible. Kahit ako rin nag-base sa Bible kasi nga, andito na lahat. Yan, like kung sinasabi na andito na lahat eh. Kahit anong mga rules, ganyan, hindi pwedeng gawin. At kailangan gawin na yung mga mali, iwasan. Yun. So, merong planong Panginoon sa atin na parang minsan kailangan natin na gawin yung mga pinapagawa. Na mahalin siya, kailangan natin na maging tapat, kailangan natin na maging righteous, maging honest sa pagiging trabahador, Kristiyano. Kasi ang pagmamahal ng Diyos iba eh. Kung iisipin natin kapag hindi natin siya sinunod, wala. Yung business babagsak. Kaya sana huwag tayong lumayo sa Kanya. And then mas lalo pa natin siyang mahalin at maging mas malapit. Kasi malaking impact sa buhay natin itong Bible. And then lahat ng ginagawa natin ay kailangan ng pag-ibig. So like kung sasabi kanina na kailangan natin ng heart ng love or pag-ibig na kahit hindi natin minsan maintindihan yung Panginoon na ba't nito pinapagawa, ganun. Pero in the future maintindihan rin natin siya. Yung tao hindi tayo naintindihan. Si Joseph hindi maintindihan, tayo hindi tayo naintindihan, yung ginagawa ko hindi maintindihan, yung ginagawa mo sir hindi maintindihan. Pero ang Diyos, iniintindi tayo. So, minsan hindi natin siya maintindihan, pero may intindihan din natin kapag tumatagal. Ganun. Like for example, ito, ginagawa natin. Ngayon, di pa nila nakikita. Pero habang tumatagal, makikita rin nila. Kasi, first impression pa lang, parang wala na yan, magsak na yan. Pero dahil meron tayong Panginoon, ang Diyos na yung bahala. At doon pa rin yung faith ko kapag hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang gawin. Kasi mag-isa ko lang eh. At sabi ko sa Panginoon, ikaw yung partner ko. So, kailangan kita lagi akong pag-pray. So, kailangan kitang tiwalaan, kailangan kitang mahalin. Dahil minahal mo ako, ibabalik ko lang din. So, yun lang. We need to confidence mahalin ng Panginoon. Maging mas
pa mas mapagmahal. At ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon na righteous, na maging righteous para yung buong araw natin ay maging maayos. Kahit merong mga sitwasyon na parang isita tayo, ganyan, na niloloko tayo na mali yan, ganyan, huwag mong gawin yan, banal ka naman, ganyan. Pero nasa tama kasi tayo. Yung kumbaga, si Seylan kasi tuso yan. Tuloy-tuloy lang yung pagbubulong sa atin na huwag ka nang sumunod dyan sa Bible, ganyan. Pero kapag pinanindigan natin, doon natin makikita yung love ng Panginoon sa atin. So, kailangan natin yung love. So, yun lang. Nawa ay naging pagpapala sa atin. So, kasi yung pagkali ngayong yun yung nagiging nagiging focus ng mga tao. So, yun din yung nakikita ko na possible na i-connect. Madaming pwede. Sige, tayo yung mag-pray. May tanong kayo? Sige, pray. Panginoon po, salamat sa bagong to at kami po ay natuto na kayo po yung naunang nagmahal sa amin. Nawa kayo rin po ay mahalin po namin, Panginoon. At maging matapat. Nawa yung character po namin ay may ayos po namin dito ng buo. Ngayon medyo mahirap pa pong ayusin. Pero dahil kailangan namin na mahalin kayo, Panginoon, at kailangan po namin na maging maayos, maging mabuting tao. Nawa ay tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging maganda ang aming character sa buong araw ng ito, Panginoon. Thank you for everything, Panginoon. Nawa ay mapatawad niyo po kami, Panginoon, sa nagawang kasalanan. Kung minsan hindi po namin kayo minamahal. Pero ngayon, simula ngayon, Panginoon, nawa mahalin po namin kayo, Panginoon. Kayo po yung Panginoon, manguna, Panginoon, sa aming buong araw, maging matagumpay, lahat po ng mga plano po namin. Nawa kayo po yung mag-guide. Kasi hindi po namin kaya, Panginoon, kahit nakaplano to. Pero kayo pa rin, Panginoon, may decision kung matatapos po namin yung mga nagawin po namin, Panginoon, hanggang hapon. Nawa ay gabayin niyo po kami, Panginoon, at nawa po kaming manghina. At palakasin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga ginagawa. At maging matatag sa buhay, Panginoon. At maging sentro po namin ay dahil ginagawa po namin to dahil mahal po namin kayo, Panginoon. Thank you for everything, Panginoon, sa inyong blessing, Panginoon, na pinagkaloob na devotion, Panginoon, short devotion. At kayo po yung mauna, Panginoon, sa amin sa tirang oras. Pangdalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.